Alam niyo po, kaya naghihiring tayo dito, doon sa mga departamento, para patunayan nila kung bakit ay patuloy na bigyan natin sila ng budget, no? At kung meron man augmentation ng budget nila, ay kailangan i-justify nila dito. Ngayon, kagaya ng mga puntos na ni-raise ko kanina, na itong ating Commission on Human Rights ay ang pinofocus lang yung mga karapatan ng mga kriminal at tipong wala silang pakialam doon sa karapatan ng mga biktima nitong mga kriminal na ito. Madalas kong maobserbahan ito at matagal ko nang inoobserbahan ito na tuwing mayroong mga massacre, no, na ginagawa itong mga criminals, itong mga drug addicts, itahimik sila. Parang Pasko sa kanila yun, yung silent night. Oh, walang comment, no? Ngayon, pag meron namang halimbawa may mga insidente na may namatay at merong silang pagdududa na ito ay extrajudicial killing na ginawa ng ating mga kapulisan, ay talagang maingay sila. Eh bakit naman ganun? Akala ko ba yung human rights ay para sa lahat? Eh bakit namimili lamang sila ng pinoprotektahan at inaalagaan karapatan? Hindi po dapat ganun. Dapat, para sa akin, ay tinitignan nila yung itong mga biktima na ito. Ano bang ginawa nila? Anong programa ng Human Rights Commission doon sa mga biktima ng mga karumal-dumal na krimen na nagaganap sa ating bansa? So sir, hindi kayo approve na dagdagan ba yung budget? Hindi. Para sa akin, dapat bawasan pa nga eh. Magkano sir? Magkano ba dapat sir? Ako tatanungin nyo, zero. Pag ganyan yung performance, bakit? Diba? Hindi natin i-abolish kasi constitutional body. Di huwag mong bigyan ng budget yan. Dahil nga, hindi naman fair eh. Hindi nila ginagampanan yung trabaho nila para protektahan yung karapatang pantao para sa lahat ng tao, sa lahat ng Pilipino dito sa ating bansa. So wouldn't there be a violation kapag ginawa niyo yun na zero yung budget ng CHP? Titignan natin. Pag may violation naman, tignan natin yung hanggang dun sa hindi tayo magbabiolate.